You look so wonderful in your dress. I love your hair like that, the way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people that talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. I'm so in love, so in love, so in love, so in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me, the way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife Sea. And all of the voices surrounding us here, they just fade out when you take a breath. Just say the word and now we'll disappear into the wilderness. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. I'm so in love, so in love, so in love, so in love. Darling, Lumiere over me, Lumiere, darling, Lumiere over me, Lumiere. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need.
The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kasimula ng bighain ng Diyos ang sanlibutan, nilala niya silang lalaki at babae. Dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naririto ngayon sa lahat ng mga magulang, mga ninong at mga nina na tumatayo bilang kanilang mga katuwang sa kanilang buhay pag-aasawa, sa mga mag-anak na naririto, sa mga apay. Magandang hapon po sa inyong lahat. I wonder how long did Chai and Marvin prepare for their wedding day. No? It must have been taken them a long time to get ready for this day. No? Di ba kung anong oras gumising si Chai, no? Para magdamit, anong oras na gumising si Marvin para magbihis sa okasyon ito. They look beautiful today. Palapakan nga natin si Chai. And we wish that just like as what we read from the fairy tales in our school days, they will live happily ever after. And it's also my personal wish for them. And I hope that also you share my wish, you share my sentiment, that they will live happily ever after. But you know, the wedding dress does not make a lasting marriage. Hindi ang sikreto ng mahabang pagsasama, ng matibay na pagsasama bilang mag-asawa ay nasa damit ng sinusunod. Wala sa damit ng sinusunod ang matibay na pagsasama. If you want to have a lasting relationship, I'll tell you 3 things. First, I want you to wear your respect for each other. Igalang ninyo ang bawat isa, Marvin at Chai. When you get married today, you are not hiring a maid. You are not hiring an escort. When you get married today, you are receiving your spouse from the Lord. Each of you is a gift from God. Regalo at Chai ng Diyos kay Marvin. Ito naman Marvin, regalo ka ng Panginoon para kay Chai. Igalang ninyo ang bawat isa. Your respect must begin by accepting each other as God's gift. Itong araw na hinabigay kayo ng Panginoon, hindi lang ang pag-ibig na nakalutang sa alapakan. Ang pag-ibig na hinanagod sa inyo ng Panginoon ay kumpleto. Kumpleto sa pagkatao ng bawat isa sa inyo. Totoo ang pag-ibig ni Chai at totoo ang pag-ibig ni Marvin. Kaya sila ay lakas loob na humarap sa ating sipahan. Lakas loob na lumapit sa altar ng Panginoon at nagsasabi na kami ay magsasama hindi sa tatlong araw kundi habang buhay. At makakatulong sa inyo na patuloy ninyong igalang ang bawat isa. Of course, kahit si Marvin sa ibang pamilya, kahit si Chai sa ibang pamilya, there will always be differences in their lives. Conflicts will always be there. Walang mag-asawa ang hindi nag-away. Walang mag-asawa ang palagi nagkakasundo. May mga opinyon na hindi nila magkakasunduan. May mga pagtanong sa buhay, mga pagpapahalaga, mga values, upbringing na hindi sila magmamahal. I would suggest do not always resolve your differences. The problem is with us is we continuously resolve our differences. Lagi natin sasabi,
kailangan malutas ng differences natin. Hindi. Magkaiba talaga kayo ng market child. Ang gawin ninyo, tagapin ninyo ang pag-aalala. Accept each other. That's the bottom line of respect. When we learn to accept each other for who she is or who he is. Kung sino si Marvin, yan si Marvin. Kung sino si Chai, yan si Chai. Huwag mong baguhin Chai si Marvin. Huwag mo din baguhin Marvin si Chai. Hindi kayo nagpapakasal para baguhin ang pagkatao ng bawat isa. Nagpapakasal kayo para kilalanin at igalang ang pagkatao ng isa dahil sila ay regalo ng Diyos. Siya ay regalo ng Diyos sa inyo. So learn to accept each other. It's your way to respect each other. Hindi ka magkakakamali si Chai at sisigawan mo ng Marvin. Hindi ka magkakakamali naman si Marvin at balik opinion ng kanyang pinahayag, magkakalit ka na Chai. Hindi. Kung sino ang bawat isa sa inyo, tagapin ninyo. Yan ang isang susi sa mahabang pagsasama ng mag-asawa. Acceptance doesn't mean giving you the license na huwag ka nang magbago. Ito lang sasabihin ni Marvin, tinatanggap naman ako na Chai, hindi na ako magbabago. Kaya sabihin ni Chai, okay lang kay Marvin, kung sino ako, hindi na rin ako magbabago. No. Acceptance is not a license for you not to change. Rather, acceptance is your opportunity to improve yourself because you are not judged by your spouse. Kapag tinanggap mo ang bawat isa, hindi mo hinuhusgahan ang bawat isa. At dahil hindi kayo hinuhusga sa bawat isa, lalo kayo dapat lumago sa pagkatao niyo. At ang pagkatao niyo ito ang nagtutulong niyo sa bawat isa. Irigalo mo Chai kay Marvin, yung pagkatao kung sino na. Buong-buong irigalo kay Marvin. Ikaw naman Marvin, ganun din ibigay kay Chai ang buong pagkatao. Huwag kayong maglihim sa bawat isa. Mabuhay kayong tapat at magalang sa bawat isa. That's the first thing that I'd like to leave you today. Have respect for each other all the time. The second thing is to learn how to forgive. Forgiveness. Keep no record, but learn to forgive. The person you're marrying today, Marvin, is not a perfect person. Hindi perfecto si Chai. Hindi rin perfecto si Marvin. Silang dalawa ay magkakamali, magkakasala, magkakaroon ng hindi unawa. Kagaya bawat isa sa atin, walang perfecto sa atin kahit tayo ay tao. Kapag tayo ay perfecto, Diyos tayo. Pero hindi Diyos ang pinakasalan mo. Tao ang pinakasalan mo ngayon natin. And just like any other individual, you have the potentiality to do good and you have the potentiality to do something bad. But keep no record when one of you does something bad. Kapag may gumawa sa inyo ng masama, nagawa ng kasalanan, huwag kayong magtatabi sa dibdib ninyo na sinasabi mo, ginawa na naman niya ang kasalanan, mali na naman siya. And one day, napapayag up ang lahat at biglang sumasabog ang tao. When man bursts out in anger, mas mahirap yun. So keep no record. Learn to forgive. Why do you forgive? Because God forgives. Ang Diyos kaya kayong patawarin. Matuto kayo magkatawad sa isa't isa. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Kung meron kayong hindi na pagkasunduan, pag-usapan ninyo and do not settle the day without having talk about it. Huwag ninyong palilipasan ng isang araw na masama ang loob ninyo sa bawat isa. Kung meron kayong hindi mabuting pakiramdam sa bawat isa, pag-usapan ninyo. Huwag ninyong pagtatagalin ang galit ninyo. Huwag ninyong mahayaan lumipas ang isang linggo hindi kayo nag-uusap. Huwag ninyong mahayaan lumipas ang gabi na matutulog kayo na may sama kayo nito sa bawat isa. Mag-asawa na kayo ngayong araw na ito, hindi kayo magkaibang tao na. Kaya ang buhay ninyo ngayon ay buhay ng mag-asawa.
May pagpapatawad, may paggalang, may pagtulungan. That's the second thing. Learn to forgive. The last thing which I would like to leave with you is learn to pray all the time. I would wish that your life, your married life, would run as smooth as possible. Yun ang pangarap ko para sa lahat ng kinakasal ko bilang pari. Sino pari ang makakagusto, mabalitaan, after kinasal ng mga asawa, after 1 year, 2 years, or 3 years, nagkakagalay na. It saddens us. It makes us. And I'd like to encourage you to pray. Learn to pray. Hindi madali ang buhay na pinasok ninyo. Hindi ko kayo dinidiscourage. But sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi madali ang buhay ng asawa. Siguro ang mga magulang ninyo, ang manina ninyo could attest to it. Hindi natin madali ang buhay ng asawa. But with God on your side, you can always count on Him and He will give you the strength to carry on in this life. So keep on communicating with God. Learn to pray. Communicate palagi sa Diyos. Ilingin niyo sa Diyos na basbasan ang inyong pagsasama. Ilingin niyo sa Diyos na siya ang lagi ninyong makapili. Ilingin niyo sa Diyos na huwag kayong iiwan. At kung totoo kayo nagdarasal, araw-araw din, huwag kayong matulog at hindi nagpapasalamat sa Diyos dahil magkasama kayo. Huwag ninyong kaya lumipas din ang isang araw na hindi kayo nananalangin at tumatawag sa Panginoon. At kapag linggo, pumunta kayo sa kanyang simbahan. Pumunta kayo sa kanyang bahay. Naroon ng Diyos, hinihintay kayo para magpalangin kayo. Hindi tayo pupunta sa simbahan dahil para ito sa Diyos. Hindi. Walang pangailangan ng Diyos sa atin. Pero may pangailangan tayo sa Diyos. Dahil mahirap ang buhay, maraming puso sa buhay, hindi madali ang buhay, kaya kailangan natin ng Panginoon. At hayaan ninyong pagpalaki kayo ng Panginoon sa araw-araw, pagpupuri ng inyong pagsasama, at pagtipayin kayo sa isang maligayang mag-asawa bilang mga nilalang ng ating Panginoon at namumuhay sa karamihan. Tatlong bagay ang susi sa isang pamatagal pagsasama. Una-una ang paggalang, pagpapatawad, at pananalangin. Maunin ninyo sa inyong pag-uwi mamaya ang tatlong bagay na ito. Katawa, tunay kayo ang buhay ng pamatagal bilang mag-asawang Kristiyano na sa harapan ngayon ng Diyos, kayo ay manunumpa at nagpapahayag ng inyong pag-ibig. Amen. Collide. I'm quiet, you know. You make a first impression. I've found I'm scared to know I'm always on your mind. Even the best fall down sometime. Even the stars refuse to shine. Out of the back you fall in time. Somehow find you and I collide. Don't stop here. I lost my place. I'm close behind. Fall down sometimes. Even the wrong words seem to rhyme. Out of the doubt that fills your mind, you finally find you and I collide.